Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Isang matinding balita ang lumabas matapos mahuling aktong pagtanggap ng suhol ng ilang miyembro ng media mula kina Kuting at Lisa Tanas. Ayon sa mga kumakalat na video at larawan, eksena ay agad na nagdulot ng matinding galit at pagkondina sa social media kung saan maraming netizen ang nagbigay ng opinyon laban sa pagiging bias ng mga media. Sinasabing ang suhol ay may layuning itago ang ilang kontrobersyal na balita at palabasin ang mga artikulong pabor sa kampo ni Kuting at Lisa Tanas. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang source, ang mga nasangkot na miyembro ng media ay tumatanggap umano ng pera upang palambutin ang kanilang coverage tungkol sa mga iskandalo at kontrobersya ng dalawa. Ibinunyag ng video ang tahasang pag-abot ng pera sa isang kainan na nagbigay ng malakas na ebidensya sa kasong ito. Maraming tao ang dismaya sa paglabas ng balitang ito dahil inaasahan ng publiko na ang media ay mananatiling patas at walang kinikilingan. Ang pagdadawit ng ilang media outlet ay nagdulot ng tanong tungkol sa kanilang kredibilidad at integridad na mahalaga sa tungkulin nilang maghatid ng balita. Ang kontrobersyang ito ay nagbunsod ng panawagan mula sa publiko na magsagawa ng imbestigasyon sa media upang matukoy ang mga sangkot at mapanagot ang mga ito. Dahil dito, ang ilan sa mga media outlet na dadawit ay agad naglabas ng pahayag na nagsasabing kanilang paiimbestigahan ang kanilang hanay. Habang lumalaki ang isyu, maraming naniniwala na dapat pahalagaan ng media ang kanilang responsibilidad sa katotohanan at kalinisan ng balita. Nagbigay ito ng babala sa iba pang mga media practitioner sa maging maingat at tumanggi sa anumang promo ng panunuhol upang mapanatili ang kanilang reputasyon. Sinabi ng ilang tagapagsalita ng pamahalaan na dapat magtulungan ang lahat para maiwasan ang ganitong uri ng kasiraan. Sa kabila ng kontrobersya, patuloy ang panawagan ng mga mamamayan na tiyakin ang kalinisan at integridad sa lahat ng aspeto ng media at ng serbisyong publiko. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Oh, di ba? Ang nag-comment dito puro trolls. Ayan, happy Sunday, madam. Tiyan mo yung nagko-comment sa kanya, 2 likes. Diyan na pupunta ang pera ninyo. Tiyan mo yan, ha. Sabi ng troll, happy Sunday, madam. Pakita ko sa inyo kung paano nilulustay ang pera ninyong putang inang babaeng ito. Troll. Next, tignan natin, ha. Sabi, happy Sunday po. Tignan natin. Ito. Daily life. Sabi ni daily life, tignan natin. Tignan natin kung ilan ang followers. 13. Yan, mga trolls yan. Tigti 20,000 yan, mahina ang 20,000 per month sa mga yan. Tignan mo, happy Sunday to the First Lady. Tignan mo, ano yan? Ibang lahi. Ayan, saan nakuha yan? Si Thomas. Happy birthday daw. Happy ano daw, di ba? Pilipino ba yan? Sige nga, yan ang mga binabayaran ng mga jutang ginimis na yan. Ito. Tignan natin to. Tignan natin to. Tignan natin yung mga trolls. Okay? Mga trolls ni Lisa Tanas. Ganon din kay Kuting. Tignan natin. Pare-pareho to yung mga ano nila, yung mga di ba? Okay. Si Maying, sa Maying, si Maying. Maying daw.
Tingnan mo yung mga nagko-comment kay Lisa Tanas. 20,000 po ang pinakamababang binabayad ng bangag na gobyerno sa inyo. Parang lang mag-comment sa kay Kidnapper Lisa. So ngayon, dahil walang kung nagkukomputa natin si Inday Sara nga, VP Inday Sara. Dahil walang nagko-comment sa kanila na tao, puro mga trolls, mga kababayan, ay nag-hire sila ng trolls gamit ang inyong pera, ang pera ng bayan. Okay? Ano ba dito si Inday? Oh, truth stream. Ano siya sabi dito? People. Ba't di ko makita? Tignan mo, naka-shadow band yata si Inday. Oh, hindi ko siya makita. Oh, VP Inday. Sara. Oh, hindi ko siya makita, oh. Usually, dumalabas lang to kaagad, eh. Ito. Tingnan natin. Inday Sara. Ah, ito. Nakita ko na. Meron siyang 2 days. O, tingnan natin yung mga nagko-comment kay Inday. Likes. Okay? Heart. O, nakikita mo, mga tao talaga siya. Ayan, o. Ay, yung mga nagla-like sa kanya, tao. O, tingnan natin tong una. O. Ayan. Tingnan mo, legit. O, tingnan mo, number 1, yung nag-like sa kanya. Kay Inday. Edwin. Tao talaga siya palangga. O. May tao talaga. Hindi yung mga cartoon character. O, tingnan natin to, si Nika Morales. O, mga legit, may trabaho. Ayan, o. Nagtatrabaho sa cargo tracking, SM City San Pablo. Tao ang nagko-comment kay Inday Sara, hindi trolls. O, ito. O, 4.1 friends. Tao, o. Si Mary Rose Trinidad. O, yung mga, wala ka makikita sa kanila na troll. O, ito si Ying. O, ito mo yung mga nagko-comment kay Inday. Tao. Kay Bangag, demonyo ang mga nagko-comment. Tingnan lang natin. Para lang to prove a point. Ayop na to. Tingnan natin si Bangag. Tingnan natin, ha. Okay. Bongbong Bangag. Tingnan natin. Tingnan natin ang nagko-comment kay Bangag. Oh. Okay. Number 1. Oh, ha? Tingnan natin. We love you, sabi ng isa. We love you, PBBM. Oh, tingnan mo yung mga nagko-comment kay Bangag. 58 friends. Okay? Wala. Alright. Ayan natin to. Nagko-comment sa kanya. Troll. Puro troll. Mga troll ang nagko-comment kay Bangag. At saka kay Lisa Tanas. Imagine ito, ang mga nagko-comment sa kanya. Kay Bangag. Tingnan mo, Messi Magic. Ano yan? Ano yung nagko-comment sa iyo, Bangag? O, ito. Tingnan natin to. Natin to. Foreigner. Okay? Mga foreigner. Tika. Mga galing ng Zimbabwe. Wala talaga. Taga Qatar. Sino itong mga ito? Yan ba? Tao ba yan? But anyway, mga kababayan. Now you know na ang target nila next week ay tirahin si Inday Sara. Okay? Sa kanyang attendance. Ngayon, ang Pangulong Duterte naman ay sinabing si Trililing ay pokla. Totoo naman yun eh. Di ba nakaharap ko si Trillanes dito sa LA? Nalala nyo yun? Walang yun. Hindi matapang yun. Puti ang itlog mo, Trillanes. Talawan ka. Di ba? Ikaw ang sundalong talawan. Dahil hindi mo kayang mamuno. Kaya mo lang ngal-ngal na binabae. Kasi kung matapang ka, nung nagharap tayong dalawa, hindi niyo ako aagawan ng mikropono. Mikropono pa nga lang, bunganga ko pa lang, takot na kayo. How much more kung kamao ko pa, 'di ba? Kaya yung sinasabi ni Pangulong Duterte, na anong ginagawa mo, Trillanes, ha? Hindi ka naman hero. Okay? Anong na-contribute mo kundi manggulo?
Kaya naman kiss ass ka kay Noynoy noon, dahil kung hindi dahil binigyan ka ng clemency ni Noynoy sa pamamagitan ng, ano yung binigay sa kanya? Sa pamamagitan ng Presidential Proclamation number 75 series of 2010, okay? Nakakulong ka pa ring hayop ka dahil sa iyong gugulo nung panahon na yon. Okay? Nung 2003, nung 2007. Kaya ikaw, Trillanes, wala kang maipagmamalaki sa pamilya mo dahil duwag ka. Puro kakatarantaduhan. Ngayon, nandyan paikot-ikot ka sa UWAD Committee. Sana ilabas na ng Net25 yung video. Nailabas na ba ng Net25? Yung kanilang video na ebidensya na si Trillanes ay paikot-ikot dyan sa mga opisina ng mga chairperson ng UWAD Committee para mag-monitor at magnakaw ng mga, magdadukot ng mga transcription ng hearing na yan para i-forward sa ICC, para, ipadampot si Pangulong Duterte o kung ano pa man ang mga Duterte. Hindi mangyayari yan, Trillanes. Mamamatay ka na lang sa buong buhay mo, hindi mo maipapakulong ang Pangulong Duterte. Baka ikaw, baka sooner or later, sabay ang bulate, pumirma sa'yo, kasama si Lisa at si Bangag. Kasi kakarmahin kayo sa lahat ng kababuyan na ginagawa ninyo. Wala kang naidulot na kabutihan sa bayan, Trillanes, kundi guluhin ang mga nananahimik sa hotel, sa Oakwood, at doon sa Manila Peninsula. Kung may tapang ka, kung matapang ka talaga, dapat sa Malacanang ka lumusob nun. Bakit ka sa hotel? Parang may nabasa ako, nagnakaw ba daw siya ng kutsara tinidor doon? Totoo ba yun? Ha? Kaya ka tinawag na sundalong kanin eh. Okay? Nagnakaw ka daw ba ng kutsara tinidor doon? Lumamon ka pa doon sa Manila Peninsula, Manila Pen. Was it Manila Pen? Yeah. Alright? Ano bang nagawa mo sa buhay mo, Trillanes, maliban sa pagiging talawan mo? Yan sabi ni Pangulong Duterte, pokling ka daw. Okay? Kaya aabangan namin, Trillanes, mangangampanya ang Pangulong Duterte dyan sa Caloocan para bubuisitin ka lang niya. At a-announce siya kung ano ang mga sinabi ng kapwa mo PMA-er na matatapang, hindi katulad mong talawan. Kung ano-ano daw ang sinabi patungkol sa'yo. Baka sinabi, in-expect ko baka sabihin ni Pangulong Duterte, ay, sabi ng kasamahan mo, umahada ka daw doon. Gusto ko marinig yun eh. Yung hada moment na yun, di ba? Sabi ni Pangulong Duterte, ay, Trillanes, sabi ng kabaro mo, humahada ka daw doon. Di ba? I am waiting for that statement, actually. Tapos ngayon, pahiro-hiro ka. Ano naging hero ka, Trillanes? Anong ginawa mo sa bayan? Ano? Maliban sa panggugulo dun sa mga turista nung panahon na yon, nung nilusob mo or tinake over mo, hindi naman totally tinake over mo, ang Manila Pen. Nakita-kita dito eh. Yung kamay mo. Di ba? Sabi ko nga, malambot yung kamay mo. Kasi siguro, tamad ka, binabaik ka, o inaalagaan mo parang girly-girly ka. Ulitin ko uli. Nung nagkaroon ng pag-agaw ng mikropono ng time na yon dahil pinagtatanggol ko pa si Bangag doon eh. Dahil ang slogan nila, never again, never again. Never again Marcos, never again Duterte. Pero ngayon, tingnan mo, umahalik na si Trillanes sa kipay ni Lisa Tanas. At sa supot na boto ni Kuting. Nagsup-sup na kadong, no? No, Trillanes, nagsup-sup na kasang tobo ni Bangag ba, ha? Dati never again ka. Remember that, mga kabapalangga ko sa LA? Anong sinigaw ko, bigla ko naalala? Anong sabi ko doon? Duterte is the bringer of hope and change in the Philippines. Remember that? Hanapin niyo yung video ko. Duterte is the bringer of hope and change. And it's true. At ikaw, Trillanes, you are the bringer of malas. Okay? Ang sumpa, omen. You are the bringer of omen. Together with Lisa Tanas, with Bangag and Tamba. Kayo ay nagdadala ng sumpa at kasalut-salutan sa Pilipinas. Dahil kung magaling ka, Trillanes, okay? Yeah. Gaslighting ni Tililing, feeling hero.
Ngayon nga, nakakatuwa din ang Pangulong Duterte. Sabi niya, kung ako naging presidente nun, baka, tama ba yung sinabi niya, baka 7 feet below the ground ka na, Trillanes. Diba? Talawan ka. Ngayon ka pa, ang Pangulong Duterte, senior citizen na. At, we have to accept na may edad na ang Pangulong Duterte. Tapos, tinatarantado mo pang hinayupak ka. Bakit hindi ka nagtapang-tapangan nung bata-bata pa ang Pangulo? Dapat niyaya mong nagduelo kayo. Bakit ngayon, tira ka ng tira, ayaw mong tumigil? Kasi, for sale ka, Trillanes. Wala kang prinsipyo. Duwag ka nga eh. Sabi nga ng Pangulo, pokling ka. Pokla. Wala namang masama maging pokling. Para kang si Marbel. Kanina, pinanood ko yung interview, parang pokling din. Talaga bang nagro-rule sa atin, pokling din? Kasi may issue din yan si Bangag eh. Alam mo, may nag-chika boom boom sa akin. Parang sabi ko na yata to eh. Na si Bangag, ayon sa aking source, humada din yan. Humada o nagpahada. Si Bangag. Saan ba siya nag-aral nung high school? Nung high school siya. Saan nag-aral si Bangag? Sa ano ba? Sa Lasal? Sabi ni Joe Jane, political prostitute daw si Trillanes. Ang tanong ko, Trillanes, nagpahada ka ba? Kasi sabi ni Pangulo Duterte, pokla ka. Nagpahada ka ba? O ikaw ang nangahada? I'm just asking. Stella Evil yan, sabi ni Pinoy sa Korea. Okay? Kaya sabi Pangulo Duterte, tumahimik ka na, Trillanes, wala ka nang ginawa. Wala kang ginawa sa bayan mo. You have nothing to contribute or had contributed to this country. Okay? Umpisa ka ng gulo. Okay? Sabi niya, ni Pangulo Duterte, binigyan ka lang ng amnesty ngayon. Yang bunganga mo, okay? Kuda ka na, kala mo sundalo ka, sabi niya, anong nagawa mo nga sa Pilipinas? Wala kang nagawa. Pakain ka ng bayan. Well, in other words, talunan ka, Trillanes. Very talunan. Ngayon mga kababayan, grabe, sabi niya, grabe siguro yung galit niya nung binasted siya ni PRRD Miss Nang. Oo nga, di ba? Pumunta siya sa Davao, hiningi niya yung support ni Pangulong Duterte. Kaya na galit siya kay Pangulo. Ganon din si Risa Virus. Di ba? Pumunta siya kay Inday, hiningi yung support ni Inday. Dahil di siya nasuportahan, bumula ang bibig ng mga inggitero at inggitera. November 7, iniimbitahan si PRRD sa Quadcom. Ayaw nga pala. Yeah, I think I got the ano yun, nalaglag. Yung kipay ni Lisa. Putang ina. Okay, here. Yes, may na-receive akong message. Actually, okay, here. Here we go. Yes, ito, galing kay Maui. Maui, shout out palangga. Sa group actually. Okay, Committee on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights and Public Accounts, ECLABUSH. Okay, dated November 1, iniimbitahan ang Pangulong Duterte. Si Barbers ang nag-imbita. So puntahan nyo na to palangga. This is time to speak up. Ayan. November 7, 2024, Thursday, 9:30 a.m. Okay? So kaabang-abang ito. If I were you, sama gusto ko nang tumigil sa kadadaldal. Kasi ang bagal niyong kumilos eh. Diba? Itinaya ko na nga yung alindog ko dito eh. Death threats, fabricated cases. Pero I'm still here. Actually, one down. I'm not gonna talk about it right now. One down. Publicly available. You can Google it. One down, darling. Right? One down, right? Google it. Ngayon, mga kababayan, sabi ni Pobreng Punoy, si Trililing yung nagpabalitang may 60 consultants na kasama kamag-anak ng senador pa siya. Kaya nga wala siyang ginawa sa bayan kundi manggulo. Gusto niyan, madam, na maging running mate niya noong 2016 kaya galit yan, sabi ni. Yun nga palangga, di ba? Tinurn down siya ng Pangulo. Sabi ni Enod Pudgemore, paano sila suportahan? Wala silang ginawang matino. Sundalong walang itlog si Trililing, sabi ni Kakards. Okay, may nag-message galing sa Japan. No, chika na.
May message sa akin. Teka, puting asto eh. Tingnan natin mga palangga. Oh, okay. Good. Merong kaabang-abang na bakbakan. Bakbakan ito mga palangga. So if I were you, you go there. Kailan yon? Okay, bakbakan. Bakbakan, tagisan ng mga talino. Naku, ang daming mga magagandang mangyayari. Exciting to. Alam mo, itong mga ginagawa nila ng... Okay. Kaya ang ginagawa nitong gobyerno ni Bangag dahil hindi nila kayang itumba si Inday. Hindi nila kaya itumba si Pangulong Duterte. Nung sa Senate nilamon sila, nag-trending, naging rockstar ang Pangulong Duterte. Lalo siyang minahal ng tao, lalo siyang na-miss ng mga tao. Ano nag-press con si Inday? Grabe din ang pagmahal ng tao kay Inday. Yung jajanggalin niya, di ba? Figuratively, jajanggalin yung julo ni Kuting, hukayin niya yung bangkay ng tatay niya. Di ba? Ibang klase itong mag-amang ito. Well, sila lahat, you know, Baste is there. Di ba? Si Pulong, medyo, andyan din si Pulong. But anyway, kaya hindi nila matumba ang mag-aama. Kaya ang tina-target nila ay yung mga malalapit, like yung mga what? Yung mga officials ni Inday. Ganito po ang laro ng mafia. Ang laro ng mafia, pag hindi nila ma-target, ang kanilang like target si Inday, ang titirahin nila yung mga mahal sa buhay. Di ba? Yung mga mahal sa buhay, yan ang laro ng demonyo at traidor. Ay, hindi nila kayang mag one-on-one, you know, head to head, head on, kumbaga. Kaya ang tinitira nila yung walang kamalay-malay. So ito ngayon ang ginagawa nila mga palangga. Pagtira kay Pangulong Duterte, kay Inday Sara, kasi alam niyo na si Inday ay mananalo at mananalo sa kahit anong eleksyon na kanyang sasalihan. Dahil nakikita niyo yung tao, yun no, organic, yung nagko-comment kay Bangag, trolls. Kung hindi nila dadayain ng halalan, the fact na 32 million na nakuha na boto ni Inday dahil si Bangag ay according to Attorney Glenn Chong, dinagdagan lang ang boto ni Bangag para pumantay kahit paano kay Inday para hindi nakakaya kasi nakipagsabuatan nga si Lisa Tanas, itong mga Bangag na ito, sa Smartmatic. Smartmatic is a $1 billion company na pwedeng kasuhan si Glenn Chong. Diba? Sa sinasabi niya sa sworn statement ng Smartmatic ay nakipagdaya nakipagsabuatan kay Bangag at kay Lisa Tanas. Pero si Lisa Tanas wala, tahimik. Ang Smartmatic wala, tahimik. Remember, nag-witness, nag-file, nagbigay ng sworn statement si Attorney Glenn Chong sa AON, One American News. And after magbigay ni Attorney Glenn Chong ng statement, sworn statement tungkol sa pandaraya sa halalan sa Pilipinas, then a few months ago, I forgot yung the date, di ba? Nagkaroon ng confidential settlement ang Smartmatic at ang One American News. Kung di ako nagkakamali, that was 2 million ba or 2 billion? 2 billion, not 2 million. $2 billion defamatory case. Defamatory, right? $2 billion ang final ng Smartmatic laban sa One American News. Ngayon, nagkaroon ng settlement. Confidential settlement. Kung merong laban ang Smartmatic against dito sa One American News, bakit sila nag-settlement? As simple as that. Diba? I think, kung di ako nagkakamali, this case dismissed with prejudice. Case dismissed with prejudice, ibig sabihin, hindi na pwedeng buksan yung mga complaints dun sa loob ng ano na yon. Kasi sarado na, nag-agree na sila, confidentiality, chuchuchucho. Ang question, bakit ang nagdemanda is Smartmatic eh? Smartmatic ang nagdemanda sa One American. Kung ikaw yung nagdemanda na alam mong mananalo ka, bakit ka makipag-settle? If you really want to get that $2 billion as damages sa iyong kinakasuhan. Abogado ba dito, di ba? Si Attorney Glenn Chong ang isa sa nagbigay ng sworn statement. Dito yan sa Amerika. So ang punto de vista natin dito, very credible ang isang Attorney Glenn Chong. Kasi hanggang ngayon, hindi siya kinakasuhan ni Smartmatic, takot lang. Hindi siya kinasuhan ni Lisa Tanas
na sinasabi niya, dinaya niya yung eleksyon. Kaya dahil, bakit pa natin pinag-usapan yun? Dahil pinanindigan ni Glenn Chong na si Inday Sara legitimate yung kanyang votes, 32 million votes. Si Bangag, maybe hanggang 22, 23, 24 lang yan, ganyan-ganyan, million, inahabol lang ni Lisa Tanas at nakipagsabuatan sa Smartmatic based on the affidavit ni Attorney Glenn Chong. Ang tagal na, last year pa, nag-isang taon na yung statement ni Attorney Glenn Chong. Niho walang gustong mag-file ng case and that is defamatory. Sabi ko nga, ang daming pera ng Smartmatic, mahilig sila magkaso-kaso dito sa dami ng kinasuhan. Si Mike Lindell, si Sidney Powell at iba pa, yung mga Trump, mga kaalyado ni Trump and kung sino-sino pa. But anyway, bakit si Glenn Chong hindi nila kaya? Kasi matatalo sila sa case. At si Attorney Glenn Chong mayroong ebidensya. Kaya takot sila. So kaya ito ngayon, dahil si Sara ay napakalakas pa rin hanggang ngayon, hindi nila kayang tumbahin. Kahit anong sira nila, magbayad sila ng trust. Diba? Hindi pa nga natin, inaabangan pa nga natin press con ni Inday. Ang sabi ni Inday, meron siyang separate press con kay Lisa Tanas. Meron na siyang separate press con para kay Tambaluslos. And we are waiting for that. Okay? So abangan natin. Kaya ngayon, ang ginagawa na sirain si Inday Sara, umalis na nga sa DepEd. Dati sabi nila, sige, last year, di ba, na dapat mag-resign na si Inday sa DepEd. Kasi ganito, kasi ganyan. Nag-resign na. Ayaw pa rin nila tigilan. Ngayon gusto nilang i-impeach. Kasi nga gusto ng mga putang inang Marcos Bangag Tambaluslos na manatili sa pwesto sa Pilipinas para maging bobo kayong lahat, para maging demiserable ang buhay ninyo, para magutom kayo lahat, para every year malubog kayo sa baha. Every year, ang mga anak ninyo mangganamatay dahil mag-overdose sa pulburon dahil sila mismo ay mafia, nagpapapasok ng lahat. Araw-araw na lang, minuto ako nagsasalta dito. Andan sa vlog ko, pulburon, smuggling, kidnapping, everything. You go out. Ako, ulitin ko. Okay? May death threat. Pilit akong gustong patayin ng gobyernong Bangag. Pero hindi ako nagpapatinag sa kanila. Nag-fabricate ng mga crime dyan sa Pilipinas. Katulad ng ginawa nila kay Mr. Okada, katulad kay Harry Roque, iba pa, adnaw ngayon, lookout bulletin din sa mga tao ni Inday. Sinindak nila ako dahil sabi ng alagang baboy ni Lisa Tanas, ang alaga na ni Lisa Tanas na paaral sa London ng putang inang yan, si Taning. May tatagilid daw na vlogger. That was 2022. Tatagilid kasi, naalala niyo yung mga sinasabi ni Taberna noon na makikipag-ugnayan sila sa gobyerno ng Amerika o DFA para mapauwi ako ng Pilipinas. Kasi akala ang press release nila, TNT ako sa Amerika. Yan yung mga statement nila na in-underestimate nila yung alindog ko. You know the reason why this fabricated crime, hindi lang sa akin, sa iba, but I'm gonna speak for myself. Eto, para tumahimik ako, para matakot ako, naku, meron siyang crime, takot magtago ka na sa Mexico. Ulol. Lumaban ako. At I am telling you, lumalaban ako mag-isa. Nang walang padrino, nang walang financial support, sa kahit kanino. Kahit ang mga ginagastos ng gobyernong Bangag na ito. Alam nyo yung mga cases na tinanim na pinabricate na sa akin? How can they afford lawyers sa Amerika at sa Pilipinas? Yung mga putang inang yan, saan kukuha ng pambayad yan? To spend. Ilan po ang milyong piso na ginagastos ni Lisa Tanas sa akin para maggamit ng mga proxy cases na mga tao fabricated crime against me, against the distressed mother, at kung sino pa, hindi pa natin alam yung iba, para manahimik ako. Pero nagtataka sila hanggang ngayon yung bunganga ko hindi nag-expire. Dahil sisiguraduhin natin mga palangga na sila ang mag-expire. Their purpose is for me na matakot. Naku, Marley ka, mag-bankruptcy ka na. Naku, Marley ka, maubos na yung pera mo. Ulol. Kayo ang mananagot sa taong bayan. Kaya nga hindi ako tumitigil dito sa kakanganga bells. Kasi kung titigil ako, wala na.
ang magiging simbolo ay takot na si Maharlika, matatakot na rin kami. Because it will follow. Tapang-tapang yun, tapos biglang tumupi. Hindi ako tutupi sa mga putang inang yan, Palangga. Hanggang sa huling patak ng dugo ko, siguradong huling patak ng dugo natin ang papatak, sa kanilang dugo ang maunang papatak. Sa kababuyan na ginagawa sa inyo. Now, ito ginagawa kay Inday Sara. 125 million po, tangina 2022 pa yan. Pero dead ma sa 1.4 billion at kung ano-ano pa mga multi-billion pondo. Malinaw. Ang nag-message sa akin, taga-Congress, naririnig niya ang usapan, ang sinasabing Target Inday. Project or Target Inday Sara, silipin ang mga absences ni Inday para, gamitin sa against Inday. Absences, napaka-cheap, napaka-nonsense absences. Absences, pero ang Inday ninyo, kumakaripas sa kanyang performance. Nakita nyo ba nung nagkabaha ang Bicol? Sino ang unang may project na may padala ng mga hot meals? Si Inday Sara, dahil yun ang pinaka-importante during that time of calamity. Hot meals. Kahit bigyan mo ng pera yung mga taong yan, katulad ng ginawa ni El Rey Villapuerte, bigyan ng 500, kung wala kang mabilan, walang kwenta yung perang yan. Ang hot meals, kahit lugaw, kahit sopas lang, ginto, kumbaga yan. Kumbaga, pag gutom ka, ngarag kapag nakita ka ng mainit na sabaw or something, para kang nakakita ng aparisyon. You know what I mean? You have to speak up. Ako dito, sinasalag ko ang lahat ng kababuyan ng gobyernong itong pikon na pikon sa akin. Kung sino-sinong mga puta dyan ang kinakausap ni Lisa Tanas para mag-file ng case dyan sa Pilipinas at dito sa Amerika. Pero hindi ko sila inuurungan. Siguro kung yung ginagawa ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr. sa akin, nangyari sa inyo, baka katulad kayo ni Terlianes na talawan. Pero, I fight ahead of them. Yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Akala nila manginginig ako, magmamanikluhod ako sa kanila at aatras sa laban. Never! At you expect, ito unahan ko na, you expect the twist. Okay? You expect the twist kung gagawin nila yan. Ito lang nasabihin ko, you know who you are. I'm not allowed to say the names. Ito alam ko, minomonitor nyo ako. Bawat letra ng salita ko, minomonitor nyo ako, mga putang ina ninyong mga yawa kayo. The moment you twist the story, ibibigay ko ang dilubyong hindi mo pa natitikman sa buhay mo. Hindi to si Abante yung pinost ko, isa lang lamang isa yun. Alam mo yan. The moment you spin the story, anyway, it's publicly available. I need to explain, but it's publicly available. The moment you spin, Lisa Tanas, dahil ikaw ang gumagastos sa lahat ng kadyutahan ng ito, then you will, what? You will see. And people will love me. You will love me, mga palangga. I wish I could speak up right now. But, I cannot. Okay? For legal reason, I cannot. Right? But pag inunahan tayo, bubulwak ang mga dapat bumulwak na mga apoy galing sa bulkang Mayon. Right? Yan ang pakatandaan ninyo. Ngayon, Hydro Delta na lang. Kiss hug na lang palangga. But seriously, kung mangyayari sa inyo ang mga sinusubukan akong patayin, gurgurin ng mga putang inang ito, baka nanginig na ang inyong mga kipay o ang inyong mga pototoy. Pero may mission ako sa mundong ito. I don't know. Sometimes I ask God, why me? Bakit? Sabi ng mga kachikabumong ko. Di ba? Sabi mo, sa sinapupunan mo pa lang, kasi napupunan ka na lang ng nanay mo, meron ka ng tabak. Taga ba yun or something? Tabak ba yun? O punyal or something? Then I'm here. Only one life to live in this world, darling. Buhi kong buhi, patay kong patay.
I'm covered by you guys. I'm covered. Alam ko, hindi man ako nagpapakita ng aking religious practice. I don't need to show it. I have my own, I have my own way, my own, solemn place to praise God, to pray. I don't need to say versikulo 4, 8, 2, 3, post sa Facebook ko na pagkahaba-haba, forgive, 1, 2, 3, 1, 4, 4 versikulo. Bullshit. Yung mga nagdadasal, hindi man lahat, I'm not saying kayo, yung mga nagdadasal na mga politikong mga demonyo, pag di kayo politiko, di kayo kasali dito. No, kunyari, pa Diyos, pa versikulo, James, chucho. Yan ang madalas magnanakaw, kawatan. Nagpapahirap sa inyo katulad ni Abante. Meron bang pastor na labas ang dila na mukhang manyak? You speak up. 10 million families na naapektuhan ng baha. You speak up. Pinapatakbo po kayo ng mafia, sindikato, bangag, adiktos, kawatan, kidnapper, smuggler na gobyerno. Pilit na binabaling sa mga Duterte na nagbigay sa inyo ng peace sa buhay ninyo nung sila ay namuno, except syempre ang mga kriminal na mga sindikatong sangkot sa polboronic. Pero kayong mga inosente, kayong ordinary citizen, na experience ninyong maayos ang inyong airport. Look at now the airport. Nakita ko yung conveyor ng mga sasakyan. Putang ina, mano-mano. Nakita nyo yun? Gumaganon yung ano doon. Gumaganyan-ganyan siya doon sa conveyor. Para lang Nakita nyo yun? Yung nag-viral? That's bangag. Nangyari ba yan kay Duterte? Ilang brownout kay bangag? Bumabalik kayo sa panahon ng ano bang panahon yun? Medieval age. I wish, actually, that's my dream. Bumalik ako dun sa Back to the Future, I mean, bumabalik kayo dun. Stone Age or something. Only the bangag. Tinake over. Pinrivatize ang airport natin. Tapos ito napala nyo, pagtataas ng mga services, brownout, baha, surot, walang aircon, sira yung mga ganito, sira ang conveyor. Oh my God. Number 1 na dangerous city ang Maynila. Kasusap lang natin kanina. Then, ano gagawin nyo? Marliga, maglabas ka pa ng panibagong video. Mga ulul. Ano? Authenticated na nga ang video ko na nagbangag na si Bangag. Ano pa gusto nyo? Ano pa? Ganyan ba kayo? Galit na ako sa inyo mga palangga. Yung mga hindi kumikilos dyan sa Pilipinas. Conveyor, naging simple machine pulley. Sabi ni, nakita nyo, gaganon yung kawawa naman yung lalaki, gumaganon-ganon siya dun sa conveyor. My God, you don't deserve that kind of life in the Philippines. Lalo na mga OFW. May tubig, may baha. Sa NAIA, sabi ni Saidi Tor Jerson, sa NAIA, nag-igib ng tubig. Nawalan ng tubig. Ano pa nangyari? Baka hindi ako updated, mga palangga. Sabi ni Cartags, Miss Marlica, bukas po magrarally mga bayad na tao bukas sa Congress against PRRD. Doon din po mag-aabutan ng bayad, pero sa Senate naman ginawa ang hearing at 1 week na nakaraan. Yan, kaya magbantay kayo. Ato gagawin ninyo. I'll tell you, utusan ko kayo. Magpanggap kayo. Okay, kang pera, day. Kuha kang pera, doon pera nyo yun. Sabi mo, I love tambaluslus, kunwari lang. I love you, Martin. Ganyan-ganyan, kunin mo yung pera. Get ready. Kunin nyo lahat ang footage ng mga bayad. Hindi na nila kayang kontrolin yan. Videoan nyo lahat ang mga buwakan ng ina kung paano magbayaran. Yan ang gawin ninyo. Kawawa kayo. Abante, tumanda pang paorong, mukhang manyak, sabi ni Mime Vlogs. Sabi ni Bonza Ramos Ruth, I am truly grateful for your love and courage in our country. God bless. So God bless you too, palangga. I don't know. I mean, I cannot go back. Mga palangga, hindi ko na maibabalik yung normal kong buhay. 'Di ba? Pero ever since may pakialam na talaga ako sa isyu ng lipunan. Pero wala nang urungan. Uurong pa ba tayo ngayon na nakita nyo kung gaano kabangag ang bayan ninyo? Tignan nyo na lang ako. Napilit na gustong patayin ng Romanian ni Lisa Tanas. Yung kanya mga inuutusan. I have 2 affidavits
that I will present dito sa Korte ng Amerika na nakarinig sa pag-utos ng pagpapapatay sa akin. Akala nyo, ayan. Okay. Pero sa tingin mo, tatakot ako sa mga yan? Hilain ko pa yung mga buto na mga yan. Di ba? Umarap lang sa akin yan, gaganon ko yung mga buto na mga supot na yan, mga palangga. Do you think natatakot ako sa mga to? Sa panahon ngayon, dapat wala nang takot. Dapat lahat kayo tumapang na sa social media age. Kayo dyan sa Pilipinas, kailangan yung mga pulis na yung mga tiwali, katulad ni Marbel na mukha rin binabae. Matapang na naman yung may baril eh. Amunin mo ng suntukan yan, ng bonggang-bongga. Tignan mo lang kung lalaban yan. Hihingalin yan. Sa akin pa lang, isang pitik ko lang itlog yan. Sabi ni Omar, Amor Grandis, buto, humok. Hindi. Lubion na nabalataton, mga palangga. Parang yung si Atty. Panelo nag-hearing sa Senado, nakipag-selfie yung mga nagrarally sa Bakabayan Block, sabi ni Jing. Kasi nga, baka bayad nga yung mga yan. Kasi kung may paninindigan ka, hindi ka makikipag-selfie sa taong ayaw mo. Right? I don't think so. Oh, kayo mga palangga ko sa Nicolas, sa Ilocos, grabe ang crime rate, ang crime sa inyo. Gurguran. Tignan nyo, yung pinatay na Barba.